Mga mahal na kapatid, muli tayong mag-aaral ng mga salita ng Diyos. Yan po tayo sa paksa ng leksyong pag-aaralan natin. Ipinadala si Pablo sa Cesarea para sa paglilitis ni Gobernador Felix. Napag-aralan po natin nung nakaraan na dahil sa panganib sa buhay ni Apostol Pablo, dahil sa banta ng may 40 mga Hudyo na siya ay tambangan o siya ay patayin, ang ginawa ng pinuno ng mga kawal, pinakuha si Apostol Pablo para dalhin sa gobernador. Sapagkat doon sa kataas-taasang hukuman ng mga Hudyo o sa Sanhedrin ay hindi naging maayos ang paglilitis sa kanya. Kaya hindi nabigyan ng tamang pagpapasya o desisyon sa naging reklamo kay Apostol Pablo. Ngayon, upang matiyak na ligtas si Apostol Pablo na maihahatid sa gobernador na nasa Cesarea, ay ipinag-utos ng pinuno na si Claudius Lysias sa dalawa niyang kapitan na maghanda ng 200 sundalo at 70 kawal na nakakabayo at 200 kawal na may sibat. Pinapaghanda rin sila ng mga kabayong masasakyan ni Apostol Pablo. Ginawa ng 2 kapitan ang ayon sa ipinag-utos sa kanila ng kanilang pinuno. Yan tayo sa unang bilang. Anong ginawa ng pinunong si Claudio Lysias upang ipaalam kay Gobernador Felix ang dahilan kung bakit ipinadala niya si Pablo sa kanya? Ito sagot. Gumawa siya ng sulat kay Gobernador Felix tungkol kay Pablo. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong sinabi ng pinuno sa kanyang sulat kay Gobernador Felix? Ito sagot. Sinabi niya na si Pablo ay dinakip ng mga Hudyo at papatayin na sana. Nang malaman niya na siya ay isang mamamayang Romano, ay nagsama siya ng mga kawal at iniligtas nila siya. Kung ganon, dahil sa si Apostol Pablo ay mamamayang Romano, pinagsikapan ng pinuno ng mga kawal na iligtas si Apostol Pablo sa mga Hudyo na nagbalak na siya ay patayin. At pinabantayan nga siya sa kanyang pagtungo sa Cesarea kay Gobernador Felix. Diyan tayo sa kasunod na bilang. Ano pang sinabi ng pinuno sa kanyang sulat kay Gobernador Felix? Ito sagot. Sinabi niya na sa hangad niyang malaman kung ano ang sakdal ng mga Hudyo laban kay Pablo, pinaharap niya siya sa kapulungan o sa Sanhedrin. Nalaman niya na ang paratang sa kanya ay tungkol sa ilang usapin na may kinalaman sa kanilang kautusan at hindi sapat na dahilan upang siya ipapatay o ipabilanggo. At nang malaman niyang siya'y pinagtangkaang patayin ng mga Hudyo, agad niya siyang ipinadala sa kanya, sa gobernador. Sinabi rin niya na ipinag-utos niya sa mga taong nagsasakdal kay Pablo na sa gobernador sila magharap ng kanilang reklamo laban sa kanya. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong ginawa ng mga kawal nang matanggap nila ang sulat mula sa kanilang pinuno? Ito sagot. Sinunod ng mga kawal kung anong ipinag-utos sa kanila. Kinagabihay kinuha nila si Pablo at dinala sa Antipatris. Yung Antipatris ay daan mula sa Jerusalem papuntang Cesarea. Kinabukasan, nagbalik na sa himpilan ang mga kawal at hinayaan ng mga sundalong nakakabayo na magpatuloy sa paglalakbay kasama si Pablo. Pagdating sa Cesarea, iniharap nila si Pablo sa gobernador at ibinigay ang sulat na dala nila. Sa mga katwid ay nakarating na o naihatid na si Apostol Pablo sa Cesarea doon sa gobernador na si Felix. Yan tayo sa kasunod na bilang. Pagkabasa ng sulat, anong ginawa ni Gobernador Felix? Ito sagot.
tinanong ng gobernador si Pablo kung saang lalawigan siya nagmula. At nang malamang siya'y taga Cilicia, kanyang sinabi, diringgin ko ang kaso mo pagdating ng mga nagsasaktal sa iyo. At pinabantayan niya si Pablo sa palasyo ng gobernador. Tatandaan po natin na si Apostol Pablo ay nagmula sa Tarso ng Cilicia. At yung Cilicia ay nasakop ng imperyo ng Roma at binigyan sila ng karapatan upang magkaroon ng Roman citizenship. Kaya napatunayan ni Gobernador Felix na itong si Apostol Pablo ay isang mamamayang Romano. Kaya sinabi niya, diringgin ko ang kaso mo pagdating ng mga nagsasakdal sa iyo. Makalipas ang 5 araw, dumating sa Cesarea ang pinakapunong saserdoteng si Ananias, kasama ang ilang pinuno ng bayan at si Tertulo na isang abogado. Iniharap nila sa gobernador ang kanilang reklamo laban kay Pablo at nang maiharap si Pablo, sinimulan ni Tertulo ang pagsalaysay ng mga paratang laban kay Pablo. Yan tayo sa kasunod na bilang. Ano ang mga paratang ni Tertulo laban kay Pablo? Ito sagot, sinabi niya na natuklasan namin ng taong ito ay nanggugulo, ginugulo niya ang mga Hudyo saan man siya magpunta. At siya'y isang pasimuno ng sekta ng mga Nazareno na ang tinutukoy ay ang pinangungunahan ng Panginoong Kristo na nagmula sa Nazaret. Pati ang templo namin ay tinangka niyang lapastanganin, kaya hinuli namin siya. Ito yung mga paratang ni Tertulo laban kay Pablo. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong ginawa ni Gobernador Felix pagkatapos niyang marinig ang mga paratang ni Tertulo laban kay Pablo? Ito sagot, sinenyasan niya si Pablo upang magsalita. Kung gayon, binigyan na ng pagkakataon ni Gobernador Felix si Apostol Pablo na idepensa ang kanyang sarili laban sa paratang sa kanya. Yan tayo sa kasunod na bilang. Paano? Ipinagtanggol ni Pablo ang sarili niya sa harap ni Gobernador Felix. Ito sagot. Sinabi niya, kagalang-galang na gobernador, nalalaman kong kayo'y matagal ng hukom sa bansang ito, kaya't ikinagagala kong ipagtanggol ang aking sarili sa harap ninyo. Wala pang 12 araw mula nang ako'y dumating sa Jerusalem upang sumamba. Matitiyak ninyo yan kung kayo'y magsisiyasat. Minsan man ay hindi nila ako nakitang nakikipagtalo kanino man sa loob ng templo o gumagawa ng gulo sa sinagoga o sa alinmang lugar sa lungsod. Wala silang maihaharap na katibayan sa kanilang mga paratang laban sa akin. Inaamin kong ang pagsamba ko sa Diyos ng aming mga ninuno ay ayon sa daan na sinasabi nilang maling pananampalataya. Subalit naniniwala rin ako sa lahat ng nasusulat sa kautusan at sa mga aklat ng mga propeta. Tulad nila, umaasa rin akong muling bubuhayin ng Diyos ang lahat ng tao, matwid man o hindi matwid. Kaya't pinagsisikapan kong laging maging malinis ang aking budhi sa harap ng Diyos at ng tao. Kaya pinatotohanan ni Apostol Pablo na hindi totoo yung mga paratang laban sa kanya. At binanggit niya na yun ay mapatutunayan ng mga nakasaksi sa mga nangyari sa kanya. Kaya nga sabi niya, wala silang maihaharap na katibayan sa kanilang mga paratang laban sa akin. Kundi, yung paninindigan niya, yon ang kanyang binigyan ng pansin. Inaamin ko na ang pagsamba ko sa Diyos ng aming mga ninuno ay ayon sa daan na sinasabi nilang maling pananampalataya. Yung daan na tinutukoy, yun nga yung daan ng Panginoong Hesukristo sa pagtatamo ng kaligtasan. Yun ang Iglesia ni Cristo. At pinatunayan din niya na
naniniwala siya sa lahat ng nakasulat sa kautusan na ang tinutukoy ay ang kautusan ni Moises at ang mga aklat ng mga propeta na sinasampalatayanan din ng mga Hudyo na umuusig sa kanya. Kaya, sa pagkakataong yon ay pinagtanggol o idinipensa ni Apostol Pablo sa harap ng gobernador ang kanyang mga ginagawa na mali yung mga paratang sa kanya. Yan tayo sa kasunod na bilang. Ano pa ang pinatotohanan ni Pablo sa harap ni Gobernador Felix? Ito sagot. Sinabi niya na ilang taon akong nawala sa Jerusalem at nagbalik ako upang maghatid ng tulong sa mga kababayan ko at maghandog sa Diyos. Natapos ko ng tuparin ang paglilinis ayon sa kautusan at nag-alay ako ng aking handog nang datnan nila ako sa templo. Walang maraming tao roon at wala namang gulo. Ang naroon ay ilang Hudyong galing sa Asya. Sila sana ang naparito upang magharap ng sakdal kung sila'y may nakitang anumang dapat iparatang laban sa akin. O kaya naman, magsabi ang mga taong naririto kung anong pagkakasalang nagawa ko nang ako'y iharap sa kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Gayunman, totoong isinigaw ko ito sa harap nila dahil sa pag-asa kong muling mabubuhay ang mga patay, ako'y nililitis sa harapan ninyo ngayon. Pinatotohanan ni Apostol Pablo na hindi naman siya nagtagal sa Jerusalem. Sabi nga niya, 12 araw pa lang siyang naroon Kasi matagal siyang panahon wala sa Jerusalem. Kailan yun? Nung nangaral siya sa dako ng mga Hentil. Pero bumalik nga siya sa Jerusalem upang maghatid ng tulong sa mga kababayan o sa mga kaanib sa iglesia at maghandog sa Diyos. Pero pinatunayan niya sa harap ng gobernador na tinitindigan niya yung pananampalataya na kanyang tinaglay na yun din yung ipinangaral niya. Hindi lamang sa mga Hudyo, kundi sa mga Hintil, na siya ay umaasa na muling mabubuhay ang mga patay at dahil doon, nililitis siya sa pagkakataong yun. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong ginawa ni Gobernador Felix matapos niyang marinig ang mga ipinahayag ni Pablo? Ito sagot. Ipinagpaliban niya ang paglilitis. At sinabi niya kay Pablo na hahatulan ko ang iyong kaso pagdating ng pinunong si Lysias. Pagkatapos, iniutos niya sa kapitan na pabantayan si Pablo. Subalit, huwag hihigpitan, kundi hayaang dalawin ng kanyang mga kaibigan upang mabigyan siya ng kanyang mga pangangailangan. So makatwid, hindi agad hinatulan ni Gobernador Felix si Apostol Pablo sa kabila ng ipinagtanggol na ni Apostol Pablo ang sarili niya sa harap ng gobernador. Kundi ang sinabi niya, hahatulan ko ang iyong kaso pagdating ng pinunong si Lysias. At iniutos niya na pabantayan si Pablo. Pero wag higpitan. Binigyan siya ng kalayaan para madalaw siya ng mga kaibigan niya at mabigyan ng kanyang mga pangangailangan. Makaraan ng ilang araw, dumating si Felix kasama ang asawa niyang si Drusilla na isang Hudyo. Ipinatawag niya si Pablo at pinakinggan ang sinasabi tungkol sa pananalig kay Kristo Jesus. So makatwid, nagkaroon ng interes yung gobernador tungkol sa mga aral na itinuro ni Apostol Pablo, kasama pa yung asawa niya, si Drusilla na isang Hudyo. Diyan tayo sa kasunod na bilang tungkol sa ano ang mga ipinahayag ni Pablo at ano ang naging reaksyon ni Gobernador Felix. Ito sagot. Ipinahayag niya ang tungkol sa pagiging matuwid, pagpipigil sa sarili, at sa darating na paghukom. Natakot si Felix. Kaya't sinabi niya, makakaalis ka na
ipapatawag kitang muli kapag may panahon ako. Kung gayon, yung narinig ni Felix na pagtuturo ni Apostol Pablo, ikinatakot niya yun. Hindi niya matanggap. Sapagkat ang itinuro niya ay sa pagiging matuwid, pagpipigil sa sarili, at yung darating na pag-uukom. Na may pag-uukom. Yung mga nabuhay sa kasamaan, sa kasalanan, huhukuman yun, parurusahan yun. Hindi matanggap ni Felix. Kaya sabi sa kanya, patatawag na lang kitang muli pag may panahon ako. Diyan tayo sa kasunod na bilang. Ano ang inasahan ni Gobernador Felix kay Pablo na gawin niya? Kaya malimit niya siyang pinatatawag. Hindi lang pala minsan, kundi malimit na ipatawag ni Felix si Pablo. Anong inaasahan ng gobernador sa kanya? Ito sagot. Inaasahan niyang susuhulan o bibigyan siya ng salapi ni Pablo bilang kapalit ng kanyang kalayaan. Sipin niyo yun. Hindi dahil sa patotoo ni Apostol Pablo ang gagawin niyang pagpapasya o pagpapalaya kay Apostol Pablo, kundi umaasa siya ng suhol, bibigyan siya ng salapi ni Apostol Pablo. Nasa ng hostisya ron. Pero nangyari yun. Yan tayo sa kasunod na bilang. Gaano katagal nabilanggo sa Cesarea si Pablo dahil hindi nakapagbigay ng hatol si Gobernador Felix sa kanya? Ito sagot, nanatili siya sa bilangguan sa loob ng 2 taon hanggang sa mapalitan ni Porcio Festo si Felix bilang gobernador. Palibhasa nga ay hindi makapagbigay ng hatol o pasya ang gobernador, nagtagal si Apostol Pablo sa bilangguan ng 2 taon doon sa Cesarea. Hanggang sa yung gobernador mapalitan na ni Porcio Festo. Dumating si Festo sa lalawigang pangangasiwaan niya bilang bagong gobernador. At pagkaraan ng 3 araw, pumunta siya sa Jerusalem mula sa Cesarea. Lumapit sa kanya ang mga punong saserdote at ang mga pinuno ng mga Hudyo at idinulog ang kanilang reklamo laban kay Pablo. Dahil may balak silang tambangan at patayin si Pablo, nagmakaawa sila sa gobernador na ipatawag ito sa Jerusalem. Hindi pumayag si Festo. Sa halip ay sinabi niyang si Pablo ay nakabilanggo sa Cesarea at babalik ako roon sa madaling panahon. Kaya kahit na napalitan na yung gobernador, hindi pa rin nangyari yung gusto ng mga Hudyo na pabalikin si Apostol Pablo sa Jerusalem para tambangan o patayin nila si Apostol Pablo. Sabi nung gobernador, Festo, na humalili kay Felix, si Pablo ay nakabilanggo sa Cesarea at babalik ako roon sa madaling panahon para siya man ay magsagawa ng paglilitis. Kaya pag-aaralan natin sa susunod ang paglilitis kay Pablo sa harap ni Gobernador Festo at sa harap din ng Haring Agripa. Bago tayo manalangin, balikan natin ang paksa ng ating leksyon. Ipinadala si Pablo sa Cesarea para sa paglilitis ni Gobernador Felix. Tumayo kayo, tayo'y mananalangin. Manaming Diyos, maraming salamat po. Patuloy kaming tumatanggap ng iyong mga aral na lalong nagpapatibay ng aming pananampalataya habang lumalawak ang kaalaman namin sa buhay at paninindigan ng mga unang mga lingkod mo. Nahihikayat ang aming puso na anuman ang mangyari, anumang pagsubok, pag-uusig, hirap ang maranasan namin, hindi kami titigil sa ginagawa naming paninindigan. Patuloy kaming maglilingkod sa iyo, susunod sa iyong mga kautusan. Sumasampalataya kami, ang paninindigan namin
sa iyong mga kalooban ang maghahatid sa amin sa pagtatamo ng kaligtasan at ng buhay na walang hanggan. Ang hiling lang namin, Ama, alalayan mo kaming palagi sapagkat mga tao kaming may mga kahinaan, may hangganan ng kayang tiisin. Subalit pagka ikaw, Panginoon, ang lagi naming kasama, ang patnubay, ang tumutulong at nagbibigay ng lakas, maitataguyod namin ang paglilingkod namin hanggang sa aming kamatayan. Panginoon, alalahanin mo ang iyong bayan sa mga huling araw na ito. Sana matapos na ang lahat ng mga tiisin, ang iglesia ay ganap na mahanda sa nalalapit na kaligtasan. Panginoong Hesukristo, pagbalik mo, alalahanin mo po ang lahat ng mga tapat na lingkod mo. Nagtiis ng maraming hirap at sakit, alang-alang sa aming kahalalan. Nihiling namin paging dapatin mo kaming lahat sa paninirahan sa bayang banal. Maumaasa kami, dininig mo po kami. Pinagpala mo kaming lahat, pinagpala mong mga anak namin. Nihiling namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen.